Ang ating mga lipunan ay patuloy na nagbabago at ang direksyon ng kanilang pag-iral ay laging hinuhubog ng iba't ibang salik. Mga salik na nagtatakda kung aling kwento ang mananaig. Pero ang Japan ay nanatiling may istilong kanluranin, kaliwa, at kakaibang pag-iisip. Mapanatiling malayo ang neo-Marxistang ideolohiya. Pero di magtatagal. Dahil gaya ng alam ninyo, ang Japan ay isa sa pinakamabilis tumandang lipunan. Lumiit na ang populasyon nito simula 2015. Kaya, sa paglipas ng panahon, nagpasya rin ang Hapon na baka panahon na para magpasok ng mga migrante at hindi lang basta kung sino-sinong migrante, mga Muslim na migrante. Kaya, nang nagsimula silang magpasok ng mga Muslim, bigla, sa di malinaw na dahilan, ang mga templo na daan-daang taon nang nakatayo ay biglang naging madaling masunog, tulad ng mga simbahan sa Canada at Europa. Tingnan mo, gulat na gulat ang mga Hapones. Prepektura ng Hiroshima, lungsod ng Hatsukaichi, Prepektura ng Miyajima. Tingnan mo itong templo sa Hiroshima. Walang bakas ng sunog o gulo, pero mga Hapones ay naguguluhan at nagtataka, napapapakamot ng ulo. Anong nangyari? Bakit nasusunog ang mga templo natin? Sa unang 6 na buwan ng 2026, mahigit 9 na sinaunang templo at dambana sa Japan ang nasunog. Kaya nagtaka ang mga Hapones sa biglaang pangyayari. Pero may ilang tao na ngayon ay pinagdugtong-dugtong na ang mga pangyayari. At sinasabi nila, maaaring may kaugnayan ito sa pagdating ng mga Muslim sa ating mga bansa. Dahil gaya ng alam ninyo, mahilig silang gawin ito, lalo na sa kanluran. Kamakailan na nangyari ito sa New York. May mga dikilalang salarin na gagis ng bumbang panunog sa isang simbahan sa New York. May isang kawawang kuting din. Hindi sila mukhang Amerikano sa akin. Ang kilos ng Muslim Brotherhood sa Amerika, saan man sila pumunta, pareho lang nangyayari. Gusto lang nilang mangibabaw at magdomina. Sige, ayun lang. Oh, kaya alam mong ayaw ng mga Muslim sa ibang lugar ng pagsamba. Pero nagrereklamo rin sila tungkol sa iba pa. Tungkol sa buhay, sa pangkalahatan sa Japan. Saan man sila pumunta, reklamo lang sila ng reklamo. Pakinggan mo ang lalaking ito. Kumusta ang maging Muslim sa Japan? Ano ang pakiramdam ng pagiging Muslim sa Japan? Ang pamumuhay sa Japan bilang isang Muslim ay talagang mahirap. Hindi ito madali. Medyo gumagaan na pero hanggang ngayon, halimbawa, ang paghahanap ng halal na pagkain, halal na restaurant, o mga silid para sa pagdarasal. Kahit sa kaso ng kaibigan ko, wala silang oras para lumabas ng opisina para sa panalangin tuwing Biyernes. Pero masuwerte ako, palagi ako may oras. Alhamdulillah, may tapang ako sa paggawa ng kahit ano. Dati akong nag-aatubili dahil sa lipunang ito, kailangan ko laging isipin ng iba. Pero nang makilala ko si Allah, Hapon, gumising ka. Lagi itong nagsisimula ng ganito. Pakiusap, bigyan po kami ng mga silid para sa pagdarasal. Tingnan nyo, hindi naman kami nananakit ng kahit sino pakiusap. Pero lagi ganito ang nangyayari. Tingnan nyo to. Pinapatunog ng mga Italyano ang kampana dahil nagdadasal ang mga Muslim sa harap ng simbahan. Mahilig ang mga Muslim pumunta sa mga landmark na ibang tao at magdasal. Tingnan mo ito, isang simbahan ito. Bakit pa kailangan nilang magdasal sa harap ng simbahan? Bakit? Lagi silang nagsisimula ng ganito. Lagi silang nagsisimula ng ganito. Tingnan mo to, ito ang Moscow. Diyos ko. Tayong lahat na naniniwala ang Moscow ang huling bastyon ng kanduraning sibilisasyon. Laging ganito ang simula. Kaya Japan, magising kayo. Pakinggan nyo ang babaeng ito. Sigurado ako makakatanggap ako ng maraming puot sa pagsasabi nito ng hayagan. Pero sasabihin ko pa rin, sobrang pinapalaki lang ang issue ng shipping. Sige, kasi sabihin mo sa akin kung bakit at paano sila sobrang racist at nakakalusot pa sila. Parang, kita mo, kahit sinusunod mo lahat ng patakaran na itinakda nila, kahit igalang mo ang kultura at iba pa, magiging racist pa rin sila dahil kayo manggi ka at sa kulay ng balat mo. Hindi sila racist sa mga puti. Sumikat ang Japan dahil walang sariling kultura ang mga puti. Pupunta lang sila sa ibang bansa. Tulad ng mga puti na walang sariling kultura. Tingnan mo, kakasabi lang niya yan. Tingnan mo kung gaano siya ka-casual maging racist at baka di pa niya alam na ginagawa niya yon. Walang sariling kultura ang mga puti, kaya sila nirerespeto. Bakit galit na galit ka? Baka ito rin ang dahilan kung bakit racist ang mga Hapon sa'yo o sa mga kayumanggi. Kasi saan ka man pumunta, gusto mo lang. Wala kang pagpapakita ng respeto sa lokal na kultura. Wala kang ipinapakitang respeto. Akala mo kaya mo sakupin ang lahat. May dahilan kung bakit. Kung lahat ay galit sa'yo, may dahilan sa likod nun. May kultura, may disenteng pagkain. Lagi nilang pinupuri ang Japan.
Kapag nasa restaurant ka sa Japan at humingi ng English menu, bibigyan ka nila ng menu na medyo, hindi lang medyo, kundi mas mataas talaga ang presyo kumpara sa Japanese na menu. Kaya isipin mo, kung ibang bansa ang gumawa nito, kaya matindi ang batikos sa kanila. Pero kapag Japan ang gumagawa, parang pinapalampas lang ng mga tao. Sinasabi pa nila, ganito talaga ang kultura nila. Ano? Pandoloko ba ang kultura? Panduloko ba ng tao? Paano naging panduloko yon? Gago ka ba? Diyos ko, hindi ko na matiis ang mga taong to. Japan, ipa-deport nyo sila. Gumising kayo. Gumising kayo, Japan. Ipa-deport ang mga taong to. Pupunta sila at sisirain kayo tulad ng ginawa nila sa kanluran. Tingnan mo ang nangyayari ngayon sa Espanya. Sinisimulan na nilang lusubin ang mga baybayin ng Espanya at mga teritoryo nito. Ganito ang ginagawa nila. Tingnan mo. Nandito sila para sakupin. Huwag kang magpapakampante. Huwag mong ibababa ang iyong bantay. Tumanda na lipunan ninyo. Papapasukin ninyo ang mga taong ito. Papasok sila. Magsisimula silang mangibabaw. Mas marami silang magpaparami. At bago mo pa malaman, nasa lipunan na sila. Nakakalat na ang impluensya nila kahit saan. Tingnan mo ito. Panurin ng Muslim na lalaki na pinaalis ng isang Hapones dahil ayaw siya ng ibang tao. Panurin mo. Kung pabor ka, huwag umalis. Iyan ang patakaran sa Japan! Mga sibilisadong tao. Ilabas mo ang batuta. Yun lang ang naiintindihan nila. Panurin mo, ipapakita ko kung ano talaga ang sinasabi niya. Magsasalita siya, walang subtitle. May isa pang video na may subtitle sa itaas. Isang Muslim ang pumasok ng walang pahintulot sa hotel para magdasal, kahit may pulis. Kahit na pinagsabihan siya ng pulis, hindi niya ito pinansin. Wala talaga siyang balak sundin ang mga patakaran ng Japan. Wala talagang balak. May isang Pakistani ng pangalan ay Muhammad na inaresto dahil sa pag-groom ng isang dalagitang Haponesa. Karaniwan na yan. Tingnan mo ito. May Haponesa na nagsabi na ayaw niya sa mga Pakistani Muslim sa Japan, haldo sa masamang asal, mababang IQ, at di hamak na mas malamang na maging mga rapist. Ayan na. Gusto kong ibalita sa inyo na ayos lang po. Narito ang balita. Sabi ko, bawat lipunan ay umuunlad sa sariling paraan ng paggiral. Kaya may mga naglalabang kwento at maraming gumagalaw na bahagi, iba-ibang interes. Lahat ng mga gumagalaw na bahagi na yon ay nagtutulak at humuhubog sa landas ng kanilang lipunan. Malinaw na ito ang kabilang panig ng lipunan na tumututol sa malawakang migrasyon. Kaya may mga natutunggaling kwento. At syempre, sa tingin ko, ang Japan ay naapektuhan din ng kaliwang ideolohiya. At muli, may dahilan kung bakit tinatanggap ito ng kanilang gobyerno. Totoong may mga alalahanin tulad ng bumababang bilang ng ipinapanganak. Mahalaga ang lahat ng ito. Kaya, sige, baka dapat tayo magpasok ng tao. Baka kaya natin itong kontrolin at mapilit silang mag-integrate at mag-assimilate. Pero hindi ito gumagana dahil hindi dapat maliitin ang lakas ng Islam. Ang lipon ng Islam ay may sarili nitong landas ng pag-iral, ng pag-survive. Gumagalaw din ito sa sarili nitong direksyon. Mayroon din itong iba't ibang gumagalaw na bahagi. May ilang puwersang sumusulpot at sinasabi nila, alam mo, kailangan nating sakupin ito. Ipakikilala ko ang balitang ito kasi talagang nakakagulat itong balita na ito. Kaya sana po ay maging handa kayo habang nakikinig. O sige, handa na ba kayo? Pakiusap po. Dahil hindi makikialam ang pulis, sa Hokkaido, ika-4 sa mundo, naganap ang terorismo. Wow! May Pakistani community pala sa Japan. Nagkaroon ng kakaibang insidente kung saan ang mga Hapones ay inuusig. Ginawa rin ng gobyerno ang parehong ginawa nila sa kanluran. Ilinang nila ang mga lokal. Sinasabi nilang racist ang mga katutubo at inuusig na nila ang mga lokal dahil nagrereklamo ang mga ito tungkol sa pamayanang Pakistani sa Japan. Ngayon, magsasabi ako ng posibleng hindi magustuhan ng iba sa inyo. Hindi ko masabing may masasamang puwersang kumokontrol dito. Sabi ko nga, may mga grupo ng interes na nagtutulak ng tingin nilang makakabuti sa kanila. Sa huli, nakadepende sa lakas nila kung paano nila itinatakda ang direksyon ng lipunan. ですけれども、これね、マジで怖いところが、パキスタンってマジでやばい国なんよ。で、やばい人しかいないのよ。やばい人しかいない。Pero alam mo, ang talagang nakakatakot dito, ang Pakistan, talagang delikadong bansa. Kaya para puro delikadong tao lang nandoon. Medyo mali naman sabihin na puro delikadong tao lang nandoon, pero ang Pakistan kasi, ito ay mula kay Yamamoto Shinji-san sa ex-hiramin ko lang ito, ay sa isang pagsisiyasat ng BBC ng UK. Ito minsan may natatanong kung saan galing ang impormasyon, pero BBC ng UK ito, pakinggan niyo mabuti. Ayon dito, 70% ng mga Pakistani ay resulta ng pag-aasawa ng magkamag-anak. Sa mundong Arabo, higit sa kalahati ng populasyon ay buwan ng pag-aasawa ng magkamag-anak. Kaya alam mo, parang medyo, alam mo yun, parang may kakaiba sa otak nila. Mga 55%. Nga, kaya sa Inglaterra, gumagamit ka lang ba ng ilan? Pinapanood nila kung anong nangyayari sa Europa, mga pare. Pinagmamasdan ng ilan sa mga Hapones kung anong nangyayari sa Europa at kaya hindi sila pumapayag sa mga iyon. Panurin ninyo itong huling video. Sabi ng mga Muslim na kailangan nila ng sarili nilang sementeryo. Wala silang mapaglibingan. Kaya sabi ng gobernador, sige, tatanggapin namin.
pero tumutol ang mga lokal dito. At pagkatapos ay binawi ng gobernador ang desisyon. Dahil dito, hindi ko naman talaga iniisip na masama ito. Lumipat ang lalaking ito mula Bangladesh papuntang Japan at nakatira ngayon sa Muslim na komunidad sa lungsod ng Ishinomaki. Hindi maganda ang subtitle na yon. Ayun na, habang tinatanggap ang mga dayuhang manggagawa sa prefecture, hinahanapan ang paraan ni Gobernador Muray na bigyan daan ng mga Muslim at iba pa na mailibing ang kanilang mga yumao na maayos. Hindi maganda ang mga subtitle, pero binabasa ko pa rin. Alam mo na siguro ang ibig sabihin. Kaya ngayon, sasabihin ng gobernador na, pasensya na, hindi namin kayang gawin. Pinag-iisipan ni Gobernador Muray ang pagtatayo. Oo, pinag-iisipan niya ang pagtatayo ng isang sementeryo sa loob ng prefecture. Gayunpaman, dahil lahat ng alkalde ng mga munisipalidad na nagbibigay ng huling pahintulot ay sumagot at sinabi nilang hindi. Sinabi nila, bumalik ka. Depot, yan ang sinabi nila. Ganito rin dapat tumugon ang kanluran saan man. Maraming salik na kasangkot na nakakatakot at humuhubog sa mga Hapones. Hindi ito nangangahulugang lumalaban o hindi nasasakop ang Hapon. Sila ang humuhubog sa lipunang Hapones. Tanging panahon lang ang makakapagsabi kung saan ito hahantong. Dahil gaya ng sinabi ko, napakaraming salik na kasangkot. Sana ang ilan sa mga enclave na ito tulad ng Australia, tulad ng Hapon, sila ay napapasok na ng mga Marxistang pandigdigang ideolohiya. Pero maaring hindi na sila magkaroon ng oras para magtatag ng kanilang mga base sa kanluran o sa iba pang mga enclave na ito. Dahil ang Europa ay malapit nang malalaman ng Europa, gaya na nakikita mo kung anong nangyayari sa Espanya. May masamang mangyayari sa Europa. Magsasabi ang mga lokal, tama na, sobra na. At sa huli, ba siyang magtatakda ng magiging direksyon ng kanilang mga lipunan.